channel. We're Del and Berto, and ngayon guys, Kasama pupunta natin tayo, yung kasama ng kids, pupunta tayo sa, ayan na. Yeah. Pupunta kami guys sa Pupunta Pick tayo Tram. sa Pick Tram. Pupunta tayo dun sa terminus. From terminus, aakyat na tayo, sasakay na tayo ng tram. Yung tram na yon, sobrang tagal na niya guys. At first funicular yon dito sa Hong Kong. Bali yung pupuntahan natin, kaya siya the peak kasi siya yung pinakamataas na location dito sa Hong Kong. So yung merong bayad yun guys, yung tram may bayad. So para mabilis kayo, merong available sa Klook. Yes. QR code na lang yung ibibigay sa inyo. So, isa-scan mo na lang doon. Iba kasi yung pila pag bibili ka pa ng ticket. Huwag nyo kakalimutan guys, gamitin yung clue code namin. Yes. Para mas makaplano kayo ng maigi. Sobrang dami daw tao pag weekends and holidays. Okay. Kaya ngayon, ang punta namin, today is Wednesday. So, titingnan natin kung maraming tao ba or konti. Share namin sa inyo yan, guys. Okay? Tapos yung mga kung ano pa doon, pagdating natin sa peak, ipapakita din namin sa inyo. Yes. Sasakay muna kami ng train, papunta sa Central. Itong Victoria Peak episode natin, nakafocus talaga siya on how to manage pagbisita doon kasama yung kids. Di ba, honey? Yes. Siyempre, guys, before kami nagpunta dito, nag-prepare talaga kami. Before kami nagpunta dito, sila ate, katakot-takot ng briefing. Briefing. Airport pa lang, train mapa, system, may mapa, Google, internet, Kung saan lahat. pwedeng bumili, Oo, kung kaya, paano bumili. Kaya- Alam na ni Ate Chubbs. kaya nga, Saan sinusundan natin? navigator. Navigator na. Kung may kasama kayong mga bata, tapos gusto nyo magsama ng ate para bigyan nyo rin sila ng kaunting experience. Para ma-experience sila yung Culture. traveling. Yes. Saka yung culture. From Yau Ma Tei Station to Central Station, 16 minutes train ride lang ito guys. Pag exit namin sa Central Station, J2 exit ito guys ha. Ito agad ang bumungad sa amin. Yung iconic Bank of China Tower, pag nakita mo to, nasa tamang way ka. Sobrang taas ng mga buildings dito pero may green park pa rin sa gitna. Habang naglalakad kami papunta ng Bank Street, dumadaan yung mga classic Hong Kong tramways. Tapos, ang dami rin naming nakitang nagwe-wedding photoshoot dito. Ang ganda lang kasi halo-halo yung vibes, yung old tram, yung modern buildings, yung mga photoshoots. Ang dami-daming nakikita. Feeling ko, very unique tong lugar na to kasi ang dami nagwe-wedding photography. Ang dami. Pagtawid namin dito, makikita nyo agad yung escalator sa harap. Aakyat lang kayo doon and pagdating sa taas, make a U-turn agad. Nasa Chung Kong Park na kayo. Tapos, susundan nyo lang yung mga signages and after few more walks, nasa tram entrance ka na. Guys, it's super nice here. There's so much waterfalls and greenish plant stuff. But sadly, you cannot touch the water. We're now here at Pick Tram. Yay! The air smells like durian and I don't know, it just smells like it. And there's a lot of buildings and futuristic stuff here. Like it's crazier. Weather. The weather's very good. It's very cold here. Guys, there's a little uphill walk dito sa Still Building. Merong mga Disney characters dito sa baba pa lang. Natuwa nga itong mga bata agad eh. Dito tayo sa side na may ticket. From Klook ito guys ha, meron ng QR code na kasama. For us na 6 packs, ako ang taga-scan and then yung mga bata muna ang nauuna, tapos yung mga adults and then ako na ang last na papasok. Yan guys, very important na pag meron kayong Klook code, meron kasing QR yun, diretso na lang talaga. So, dun kayo pipila sa meron ng ticket purchase. Either early morning kayo or sunset pumunta for best experience ng peak. Pero, any day naman, pwede kayong pumunta. Pero maganda talaga yung sunset, han. Maganda yung sunset. Pupunta kayo dito in between. Ngayon kasi sinerch ko, 5:30 p.m. yung sunset. So, ngayon, 4:30, nandito na kami para paakyat, makikita mo na maliwanag pa yung paligid. Kasi very important na makikita mo yung journey mo paakyat ng tram. Tama. Tapos kung pababa man, madilim na, okay lang din. Ma-experience mo both of the sightings. Maliwanag at saka madilim, tapos sunset. Tama. Yun. Tatlo. Maliwanag, sunset, tapos nightscape. Kasi one tram can handle naman 200 plus people. Ngayon, ang best side dito guys, pagka umakyat kayo,
best viewing site pag paakyat to the right. Right. So, pero, tingnan na lang natin kung kaya para kasi malamang lahat ng tao to the right ang upo nila. So, kung saan na lang maka-appreciate ng upo. Ito na guys yung loob ng tram. This is actually one of the oldest tram system in Asia at pinaka-popular na way paakyat ng peak. Habang tumataas, mas kita na yung skyline ng Hong Kong, pati ng Victoria Harbor. Nakakaupo naman yung mga passengers pero may mga iba na gustong tumayo. Pwede din naman to basta nakasecure ka lang ng hawak. Habang umaakyat, mapapansin nyo na parang nakatagilid yung mga buildings. Normal lang yan ha, dahil sa sobrang tarik. Ito yung sinasabi nilang optical illusion na dahil sa sobrang tarik, magmumukhang nakatagilid na yung mga buildings from the sighting ng tram. May official Disney theme campaign pala dito guys. Tinatawag itong Mickey Keep It Real. Ito ay Hong Kong's first ever Disney event sa Victoria Peak. Nasaktuhan pa talaga namin. Excited kami ni Den guys kasi na saktuhan namin na perfect weather talaga ngayon. Today is November 12. It's really sunny and clear. Grabe cityscape Ang ganda. yan. No? Ang ganda. Papasok dito sa Sky Terrace, gamit na namin uli yung Klook. QR ulit and same way kung paano kami nag-enter ng tram. Pwede naman na hindi umakyat hanggang Sky Terrace kasi may additional bayad. Pero ang personal take ko dito, super worth it. Guys, sobrang convenient pagka ikaw ay nakakulok talaga. Kaya totoo yung guys, sobrang convenient. Wala na kasi yung part doon na magbabayad ka pa eh, kasi bayad na. Masiskip na. Tapos puro QR code na lang. QR code, tapos pag gumamit kayo guys ng Klook, ito totoo, Den and Berto Klook, Yes. less 5%. Yes. Oo. Guys, Ayan ito na! Nasa Sky Terrace 4 to 8 na tayo guys. Daytime muna, kitang-kita yung city layout, yung harbor at kung gaano kasiksik yung mga buildings ng Hong Kong. Tapos, kita nyo na pagpa-sunset. Nag-iiba yung kulay from blue to orange, tapos mas nagiging define na yung skyline. Guys, malapit na mag-sunset, dumadami na yung tao. Super, siguro one of the best spots to for sunset. Totoo. Kasi kita mo sa other side yung sunset. Oo. Kita mo on the other side yung city. Cityscape. Kaya ang ganda. Makakita ka dito 360 degrees views, guys. And please don't forget to bring your jacket kasi masyadong malamig. And isasadya nyo, itatansyahin nyo guys kung morning kayo pupunta or gabi or it depends sa weather. Kasi di ba kung masyado namang, anong tawag doon, fog? Oo, tama. Wala akong makikita. Tama. Yun. Pero Kaya nga. ngayon, mukhang maganda. Kasi mukhang makikita natin pati yung cityscapes na maraming mga ilaw. Perfect weather talaga ngayon. Oo. Yung sinasabi namin perfect weather. Grabe, perfect weather siya talaga Yan ngayon. ang sunset. Grabe. Yan yung sunset. Ayun sa taas, yun yung mga bahay ng mga... Yan guys, yun yung mga sinasabi na ng mga bahay ng mga mayayaman. Oo. Na dati, kaya nagkaroon ng peak tram, ang mga nakakasakay lang doon, yung mga alta sosyedad. Oo. Papunta dito. Kasi di ba British colony Oo. ito dati. So mga Briton lang ang nakakatira dyan dati. Yun. Kaya sila magtataka, ba't sila may bahay dyan? Ganyan. Kasi mainit doon sa city. Okay. So pag mainit sa city, nagtayo sila ng bahay sa bundok para all year round malamig. Taray! Tapos yung tram, yun yung way Yung tram, nila yun para yung makakyat. sasakyan nila. 1888. Since Oo. 1888, 130 years nang nag-ano yung tram. First generation to sixth generation. Sixth generation yung sinasakyan Ano natin. kinikwento mo na buhat-buhat pa sila nun? Yun yung unang-una. Para makarating dito sa taas, binubuhat sila ng mga tao. Yun yung tram dati. Yun yung tram dati. Amazing, di ba? Pero ngayon, may totoong tram na. Dati, mga ilang piraso lang nasasakyan, pataas, pababa, hanggang sa naging, ano na siya, naging form of transportation na siya dito. Ang ganda rin guys nung renovation nila kasi na-experience namin ni Den, yung before i-renovate, yung kulay pula pa. Oo, pula Masikip pa. pa nun eh. Tsaka, Oo. parang kakaiba yung feeling Tapos nun masikip nun eh. Masikip. Ito,
Very comfortable siya eh. At saka kita mo talaga yung illusion. Oo. Nagawa ganun yung mga building, nakaganon sila. Tapos yung salamin HD. Ang ganda Tapos na. yung kisame niya, yung ceiling, salamin din. Salamin na din. Kaya pag tumingin kayo sa taas, salamin na din. Full Kita nyo na yung experience. taas. Sulit yung bayad, di ba? Sulat guys. Also, a lot of way para marating tong tram. Pwede kayong mag-hike from doon sa baba. 1 hour to 1.5 hours daw. Pwede ding mag-taxi. Kasi Masarap kaya yun. naman to, paikot-ikot sa gilid. Mararating naman. Saka pwede mag-bus ata. Pwede mag-bus. Oo. Yes. Pero, syempre, yung pinakamabilis na way, pagbaba mo, tapos kita mo yung mga cityscape dito sa gilid tsaka sa gilid. Ito yung transition na mabilis pero pag na-capture sobrang ganda. Pagdating ng sunset, unti-unti nang bumubukas yung mga city lights. Una, yung mga building, sumunod yung mga road, tapos yung harbor traffic, kitang-kita mo na. By night, full view na ang lahat. Skyscraper, Victoria Harbor, at yung mga reflections sa tubig. Isang spot, 3 looks, daylight, sunset, at night. Ito yung reason kaya talagang nagstay kami dito sa taas. Pababa na tayo ngayon mula sa Victoria Peak, sakay pa rin ng peak tram at gabi na talaga ang vibe. Mas kita na ngayon yung city lights, yung skyline, yung harbor, pati yung mga traffic pababa kitang-kita na. Habang pababa, mas ramdam mo na kung gaano ka-steep yung riles. Kaya parang mas mabilis yung takbo kahit steady lang naman. Iba yung feels pag pababa na parang okay, tapos na tong araw na to. Grabe, ang ganda dito guys. Ang ganda nung City Garden. Siguro nakaka-complement yung lamig nung panahon ngayon eh. Guys, pwedeng-pwede yung gawing side trip to. Ito lang din yung kaninang pinuntahan namin. Kaso kanina nagmamadali kami kasi baka hindi namin maabutan yung sunset. Pero ngayon, chill na. At ang ganda niya paggabi. Napuntahan natin to guys ng pa-sunset at napuntahan din natin to ng gabi. At nag-iiba ng kulay ito. Nag-iba ng kulay. Siguro hindi kaya ano ngayon? Hindi guys, Yung 8 o'clock? Symphony of Light. Oh, 8 o'clock pa yun. Yes. Yes. Yeah, why is it there's pool here? That's a It's a city fountain. anak. Can Ganda walk niya. there. Pwede ba kapakan yan? Oo. Ganda niya. Parang tron. Para siyang tron. Pag pinakawalan mo yung mga anak mo Pag dito, pinakawalan mo yung mga chikiting, ganyan sila. ganyan. Pag nakakain si Luko, pag nakakita ng Naging instant kakaiba, ano pa to guys. instant playground. Pasyalan ng mga bata. Hindi natin ito napansin kasi nga hindi siya maliwanag paggabi. Oo. From Central Station, punta na tayo sa Mongkok for our favorite dinner at Cafe de Coral. 18 minutes ride lang ito guys. From here kasi magsha-shopping na sila ate at ako and kids uuwi na. Guys, nandito na kami ngayon sa Mongkok. Dito pa rin kami sa Cafe de Coral kumain ng dinner para busog-lusog pati mga bata. Kasi ang experience yung tapikan. Oo. Nag-enjoy yung mga bata. Yung mga nabanggit namin kanina, i-take note nyo na lang yun ha. Malamig, mag-cook kayo, i-ready nyo yung sunset attire ninyo at i-ready nyo yung sunset feels. Kasi may experience nyo maliwanag, sunset, tapos madilim. Makikita nyo yung cityscape. Marami pa tayong mga susunod na mga Hong Kong videos guys. Samahan nyo kami ulit. See our next video! Bye!